Fields number 37 and number 38. Household members attending health facility. Kahit na maaaring ang isang sambahayan ay nagtutungo sa iisa lamang o parehong health center, may mga pagkakataon na ang sambahayan ay may mga miyembrong may espesyal na pangangailangan, halimbawa, mga sanggol, matatandang may sakit, o miyembrong may kapansanan na kinakailangang tumungo sa ibang healthcare facility. Huwag agad iisipin na ang lahat ng miyembro ng sambahayan ay nagtutungo sa iisa lamang o parehong health facility. Para sa field number 37, magtanong sa respondent. Kung kailangan ninyo ng medical o health assistance, pumupunta ba kayo sa health facility o tulad ng ospital? Kung ang isasagot ng iyong respondent ay oo, isulat ang 1 sa kahon na para sa field number 37 at tanungin siya kung ano ang pangalan ng klinika o health facility na kanyang pinupuntahan. Sa espasyong nakalaan para sa field number 38, isulat ang kumpletong pangalan ng health center na siyang sinabi ng iyong respondent. Isulat ng maayos at sa malalaking letra. Huwag daglatin o paikliin. Kung sakaling naibigay ng iyong respondent ang pangalan ng kanyang manggagamot o doktor, ngunit hindi niya alam ang pangalan ng klinika nito, o kaya naman ay nasabi niya ang pangalan ng manggagamot o doktor, ngunit ito'y walang klinika, isulat na lamang ang pangalan ng manggagamot o doktor sa espasyong naihanda. Kung ang isang miyembro naman ng sambahayan ay pumupunta sa higit sa isang health facility, tanungin kung alin sa dalawa ang mas madalas niyang pinupuntahan. Kung sinabi ng iyong respondent na ang isang partikular na miyembro ng sambahayan ay hindi pumupunta sa anumang health center, isulat ang 2 sa espasyong nakalaan sa field number 37 katapat ng pangalan ng miyembrong yon. Gayon din, markahan ng linyang pahalang ang espasyo para sa field number 38. Ang linyang ito ang magsasabing hindi naaangkop o does not apply at ito'y hindi nakalimutang sagutan. Fields number 39 and number 40. Household members attending school. Para dito sa field number 39, tanungin ang iyong respondent kung sino sa mga miyembro ng kanilang sambahayan ang kasalukuyang naka-enroll at nag-aaral sa isang formal na paaralan. Kasama rin dito ang mga batang naka-enroll at nag-aaral sa preschool. Kung ang isinagot ng iyong respondent ay oo, isulat ang 1 sa kahon ng field number 39 at tanungin ang iyong respondent kung anong eksaktong pangalan ng eskwelahan kung saan naka-enroll at pumapasok ang bawat miyembro ng sambahayan. Sa espasyong nakalaan sa field number 40, isulat ang kumpletong pangalan ng paaralan o daycare na binanggit ng iyong respondent. Isulat ng maayos at ng malalaking letra. Huwag itong daglatin o paikliin. Kung ang sagot naman ng iyong respondent sa isang partikular na miyembro ng sambahayan ay hindi naka-enroll, hindi pumapasok, o kaya naman ay nagtapos na sa pag-aaral, isulat ang 2 sa espasyo sa field number 39 katapat ng pangalan ng partikular na miyembro ng sambahayan. Gayon din, markahan ng linyang pahalang ang espasyo sa field number 40. Ang linyang ito ang magsasabing hindi naaangkop o does not apply at ito'y hindi nakalimutang sagutan. Field number 41. Highest educational attainment. Para sa bawat miyembro na nasa listahan, tanungin ng respondent. Anong antas ng edukasyon ang natapos ni pangalan ng miyembro? Tandaan na ang nais nating malaman ay ang pinakamataas na antas o grado na nakumpleto at kung sasabihin ng iyong respondent na ang partikular na miyembro ng kanilang sambahayan ay nakaabot sa isang antas ng edukasyon. Liwanaging mabuti kung ito ay kanya bang natapos. Paalala na may dalawang espasyong naihanda para sa field na ito. Para sa educational attainment ng grade 5, isulat ang 06.
Gayun din, tandaan na ang kailangan nating maitalang impormasyon dito ay ang bawat formal na edukasyon lamang. Hindi dito kasali ang mga bukasyonal o teknikal na kurso gaya ng mga kurso sa TESDA. Upang makatiyak kung ang nasabi ng respondent ay paaralang pambukasyonal, tanungin siya ng mga sumusunod na mga katanungan. Ang kurso bang ito ay kinuha niya sa paaralan, kolehiyo o universidad o TESDA? Pagkatapos ay gamitin ang mga sumusunod upang maging gabay sa tamang pagtansya o assessment sa educational attainment ng bawat miyembro ng sambahayan. 1. Kung ang kurso ay nakuha niya sa TESDA, ang kursong ito ay hindi formal. Ito ay hindi maibibilang. Sa ganitong kaso, ang pinakamataas na edukasyong naabot ng miyembro ay Code 11. Nagtapos ng high school o high school graduate. 2. Kung ang isang kursong pinag-aaralan ay mula sa paaralan, kolehiyo o universidad, tanungin kung ang pagtatapos ba ng high school ay requirement sa kanyang pagpasok sa kursong yon. Kung ang sagot ay oo, ang kanyang kurso ay masasabing isang formal education. Gamitin ang tama at naaangkop na code sa kanyang pinakamataas na antas o gradong nakumpleto sa pag-aaral. Dapat mo ring malaman na mayroon na ngayong programang tinatawag na K-12 Basic Education Program. Gamitin ang table bilang gabay sa pagtatala ng tamang mga codes sa field number 41. Ang table na ito ay makikita mo rin sa codes box sa ilalim ng page 2 ng FAF. Field number 42, Employment. Employed person. Ito ay ang mga individual na nagtrabaho ng kahit isang oras lamang sa nakaraang linggo. Ito ay para sa lahat ng mga miyembro ng sambahayan kahit ano paman ang kanilang edad. Mahalaga na makuha natin ang tamang impormasyon para dito, kaya't magtanong sa respondent ng nagtrabaho ba si pangalan kahit na isang oras lang noong nakaraang linggo? Kung ang sagot niya ay oo, isulat ang 1 sa nakalaang puwang sa field number 42. Lagpasan ang field number 43 at tumuloy na sa field number 44. Kung ang sagot naman ay hindi, isulat ang 2 sa nakalaang puwang. Field number 43, Job or Business. Ang field na ito ay itatanong lamang kung ang sinagot sa field number 42 ay hindi. Ang isang tao ay maituturing na employed kapag siya'y may trabaho o negosyo kahit na hindi nakapagtrabaho ng nakaraang linggo. Ito ay maaaring sa kadahilan ng gaya ng sumusunod. Pansamantalang pagkakasakit, injury o kapansanan, bakasyon o leave of absence, masamang panahon o bad weather, pag-aaklas o strike, labor dispute, at iba pang mga dahilan. Gayun din ang mga taong inaasahang papasok na sa trabaho, mag-uumpisa na sa operasyon ng isang farm o kaya ay magsisimula ng isang negosyo. Sa loob ng 2 linggo mula sa araw ng interview ay maituturing na ring employed. Sa bawat miyembro ng sambahayan na walang trabaho sa nakaraang linggo, markahan ng code na 2 sa field number 42. Tanungin ng respondent ng kahit na hindi nakapagtrabaho noong nakaraang linggo, meron bang negosyo o hanap buhay si pangalan ng miyembro. Kung hindi malinaw sa iyong respondent ang tanong, maaari mong ipaliwanag sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng person with job or business gamit ang mga sumusunod na gabay. Kung ang respondent ay sumagot ng oo, isulat ang 1 sa puwang na para dito at lumipat na sa field number 44. Sa kabilang banda, isulat ang 2 kung ang sagot ay hindi at gumuhit ng linyang pahalang sa field number 44 hanggang sa number 48 at lumipat na sa field number 49. Field number 44, Primary Occupation or Business. Ang field na ito ay para sa miyembro ng sambahayan na may trabaho, hanap buhay o negosyo. Ito ay ang mga namarkahan ng 1 sa fields number 42 at o
number 43. Para sa mga miyembro ng sambahayan kung saan ang katanungang ito ay naaangkop, tanungin ng iyong respondent, ano ang pangunahing hanap buhay ni pangalan, occupation o hanap buhay. Tinutukoy nito ang uri ng trabaho ng isang individual, bokasyonal, teknikal o professional manggawain tulad ng mga magbubukid, taga-makinilya, manggagamot, may-ari ng beauty parlor, at iba pa. Kung walang trabaho, ito ay maaaring tumukoy sa kanyang nakaraang trabaho o di kaya'y sa kanyang nalalapit na bagong trabaho kung siya ay mag-uumpisa sa loob ng 2 linggo mula sa araw ng interview na ito. Sa puwang para sa field na ito, isulat ang buong pangalan at uri ng trabahong ginagampanan ng miyembro ng sambahayan. Mas mainam kung ito ay detalyadong mailalarawan. Tandaan, ang iyong area supervisor ang siyang sasagot sa 4-digit code ng primary business or occupation sa field number 45 base sa iyong naitala sa espasyo sa field number 44. Ang mga detalye ay makakatulong sa kanyang matukoy at maitala ang tamang code para dito. Halimbawa, kung ang taong yon ay magsasaka, tukuyin kung magsasaka ito ng palay, mais, buko o gulay. Kung siya naman ay isang driver, isulat kung anong klase o uri ng sasakyan ng kanyang minamaneho. Kung isang empleyado, engineer o inhinyero, manggagawa, mekaniko at iba pa, hindi na kinakailangan pang sabihin kung anong klaseng trabaho meron sila. Sa bagay na ito, tanungin sila ng mga sumusunod na mga katanungan tulad ng A. Ano ang kanyang trabaho bilang isang manggagawa? B. Anong klaseng engineer o mechanic siya? C. Ano ang kanyang ginagawa bilang isang manggagawa? D. Siya ba ay presidente ng isang korporasyon, namumuno ng isang himpilan o ano? May pagkakataong mahaba ang paglalarawan ng iyong respondent sa klase o uri ng trabaho ng miyembro ng kanyang sambahayan. Itala lamang sa FAF ang trabahong pinakamalapit at pinakatugma sa description na kanyang ibinigay. Kung hindi makaisip ng nag-iisang eksaktong uri ng trabaho, isulat ang maikling description ng trabaho sa puwang na nakalaan sa field number 44 at lagyan na rin ng karagdagang puna kung kinakailangan. Tandaang isulat ng malinaw gamit ang malalaking letra sa puwang para dito. Narito ang mga mahalagang tuntunin sa pagtutukoy ng pangunahing trabaho o primary job. 1. Kung may isang trabaho lamang, maging ito ay permanente man o hindi, full-time o part-time, ito ay maituturing na kanyang pangunahing trabaho o primary occupation. 2. Kung 2 o higit pa ang trabahong maituturing na primary occupation, isulat ang trabaho kung saan siya ay may permanenteng status, maging ito man ay full-time o part-time. 3. Kung 2 o higit pang permanenteng trabaho ang maituturing niyang primary occupation, isulat ang trabaho kung saan mas mahaba ang oras na kanyang ginugugol. 4. Kung sakali naman pareho ang bilang ng oras na kanyang ginugugol sa kanyang mga trabaho, ang kanyang maituturing na primary occupation ay ang trabaho kung saan mas malaki ang kanyang kinikita. Field number 45. Philippine Standard Occupation Code. Iwanang blanco ang field na ito para ito ay masagutan ng inyong area supervisor. Field number 46. Class of worker. Tumutukoy ito sa relasyon ng manggagawa sa establishmento kung saan siya nagtatrabaho. Para sa mga miyembro ng sambahayan na may trabaho o negosyo, tanungin ng respondent. Saan nagtatrabaho si? Pangalan. Itala ang mga sagot para sa bawat miyembro ng sambahayan kung kanino naaangkop ang katanungang ito. Gamitin ang mga sumusunod na gabay upang tamang impormasyon ang maitala sa field na ito. Magtanong ukol sa relasyon ng miyembro ng sambahayan sa establishmentong kung saan siya'y nagtatrabaho. 0. Worked for private household. Trabaho sa pribadong sambahayan.
Kung ang tao ay gumagawa ng mga gawaing pambahay sa isang sambahayan tulad ng paglilinis, pagluluto, paghahalaman, at pag-aalaga sa mga bata o hayop maliban sa kanyang sariling sambahayan. Mga halimbawa ay kasambahay, tagaluto, maghahalaman, at driver ng pamilya. 1. Worked for private establishment. Trabaho sa pribadong establishmento. Kung ang tao ay nagtatrabaho sa pribadong establishmento, grupong pangrelihiyon, unyon, at non-profit na organisasyon, bayaran man ng pera o bagay. Mga halimbawa ay A. Mga taong nagtatrabaho sa pampublikong proyekto na may pribadong kontrata. B. Mga driver na nagmamaneho ng mga pampublikong sasakyan na nagbaboundary. C. Mga kargador o manggagawa sa pantalan ng mga barko. D. Mga kargador ng bagay sa mga istasyon ng tren o pier. E. Nag-aani ng palay na may fixed share. F. Mga Filipino na nagtatrabaho sa embahada o konsulado ng mga dayuhang bansa sa Pilipinas. G. Mga Filipino na nagtatrabaho sa international na organisasyon tulad ng UN at WHO. H. Tagalaban ng mga pribadong establishmento. 2. Worked for government for a government corporation. Trabaho sa gobyerno o sa korporasyon ng gobyerno. Kung ang tao ay nagtatrabaho sa gobyerno ng Pilipinas o sa korporasyon ng gobyerno. Mga halimbawa: A. Mga manggagawa sa mga ahensya ng pamahalaang nasyonal at mga lokal na unit ng gobyerno. B. Mga manggagawa ng pag-aari o kontroladong mga korporasyon ng gobyerno at mga institusyong pangpinansyal gaya ng GSIS, SSS, NPC, BSP. C. Sibilyan at military personnel ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, kabilang mga chaplains, manggagamot, mga nurse at mga dentista. 3. Self-employed without any paid employee. Self-employed na walang binabayarang mga empleyado. Kung ang tao ay nagpapalakad ng negosyo bilang nag-iisang may-ari, kasosyo, nangongontrata, kasangguni o consultant ng walang binabayarang empleyado. Mga halimbawa ay bookkeepers, accountants, manggagamot, at tagalaba na tumatanggap ng labada sa bahay. 4. Employer in own family-operated farm or business. Amo sa sariling negosyo. Kung ang tao ay nagpapalakad ng kanyang sariling negosyo na may isa o higit pang binabayarang empleyado, kabilang ang mga kaanak na sumusweldo. Mga halimbawa ay ang magsasaka na kumuha ng manggagawa sa panahon ng pag-aani o pagtatanim. Isang nagpapalakad ng tindahan sa isang establishmento na pagmamay-ari ng pamilya na may panahon na umuupa ng karpintero para ayusin ang tindahan, at magsasaka na nagtatrabaho sa ibang bukirin kapalit ng isang kasunduan. 5. Worked with pay on own family-operated farm. Trabaho na may bayad sa bukirin pag-aari ng pamilya. Kung ang tao ay nagtatrabaho para sa bukirin o negosyo ng kanilang pamilya kapalit ng pera o bahagi ng tubo bilang kabayaran. 6. Worked without pay on own family-operated farm. Trabaho na walang bayad sa bukirin pag-aari ng pamilya. Kung ang miyembro ng pamilya ay nagtatrabaho ng walang bayad sa bukirin o negosyo na pinapalakad ng isang kamag-anak na nakatira sa iisang sambahayan. Ang kwarto at tuluyan at anumang panggastos na ibinibigay bilang insentibo ay hindi bilang kabayaran sa mga manggagawang kamag-anak. Field number 47. Basis of payment. Ito ay para lamang sa mga miyembro ng sambahayang may mga taglay na codes 0, 1, 2, at 5 sa field number 46. Para sa mga miyembrong ito, tanungin ang iyong respondent: ano ang basehan ng pagbabayad kay pangalan na natatanggap niya? Alin ito sa mga sumusunod? Isulat ang angkop na code na puwang na nakalaan gamit ang mga tuntuning ito. 0. In kind. Sa pamamagitan ng bagay ang natanggap bilang sahod o sweldo. 1.
per piece, per piraso. Ang bayad ay ayon sa bilang ng unit na nagawa tulad ng sa bilang ng sako ng bigas. 2. Per hour, per oras. Ito ang paraan ng pagbabayad para sa serbisyo na inilaan sa bawat oras. 3. Per day, arawan. Ito naman ang paraan ng pagbabayad para sa mga serbisyo na inilaan kada araw. 4. Monthly, buwanan. Paraan ng pagbabayad para sa mga serbisyo na inilaan kada buwan. Ang bayad na lingguhan o tuwing kinsenas at katapusan ay kasama sa kategoryang ito. 5. Pakyaw. Pakyaw, paraan ng bayaran para sa pagbabayad sa resulta o sa pinagkasundoang final output. 6. Other salaries, wages. Mga iba pang sahod o sweldo. Paraan ng pagbabayad para sa mga serbisyong inilaan kada biyahe. 7. Not salaries, wages. Hindi sahod o sweldo. Ang pagbayad ay batay sa komisyon, honorarium at mga serbisyong base sa boundary tulad ng pagmamaneho ng jeep, bus at tricycle. Field number 48. Nature of employment. Ito ay tumutukoy sa pagiging pangmatagalan, permanente, regular o panapanahon o seasonality ng isang trabaho. Muli, ang field na ito ay para lang sa mga miyembro ng sambahayang may trabaho o negosyo. Ito ang mga nagmarka ng 1 sa fields number 42 o number 43. Para sa mga miyembro ng sambahayan na tutugon sa field na ito, tanungin ang iyong respondent. Ang trabaho ba niya, pangalan, ay permanente, short-term, o pang-araw-araw o lingguhan. Sundin ng mabuti ang mga sumusunod para sa pagtatala ng tamang sagot. Maaari mo ring ipaliwanag sa iyong respondent kung hindi niya agarang naunawaan ang ibig sabihin ng permanent o short-term at iba pa. 1. Permanent job, business, or unpaid family work. Permanenteng trabaho, negosyo, o unpaid family work. Ang isang trabaho ay maituturing na permanent kung ang manggagawa ay nagtatrabaho o umaasang mananatili sa trabahong yon sa loob ng hindi bababa sa 1 taon. Para naman sa mga operators o mga magsasaka sa bukid, ang uri ng kanilang trabaho ay maituturing ding permanent kahit na pumapasok lamang sila ng 10 buwan sa 1 taon. Ito'y hanggang ang natitirang 2 buwan ng taon ay ginugugol nila sa mga gawaing may kaugnayan pa rin sa pagsasaka na kanilang pangunahing trabaho tulad ng pag-i-inspeksyon ng kanilang bukid, pag-aalaga ng mga hayop na gamit sa bukid, pag-aasikaso ng poultry at livestock, o maging ang simpleng paglilinis ng mga makinang gamit sa pagsasaka. 2. Short-term or seasonal or casual job, business, or unpaid family work. Panandalian o panapanahon o kaswal na trabaho, negosyo o libreng paninilbihan sa pamilya. Ang individual ay may tuturing na seasonal or occasional worker kung ang kanyang pagtatrabaho ay hindi nagtatagal ng 1 taon man lamang at kapag ang paninilbihan ay panandalian o short-term o di kaya'y intermittent lamang. Ilan sa mga halimbawa nito ay mga A. Bukis at taga-kolekta ng taya sa mga karera ng kabayo na hindi nagtatrabaho ng regular. B. Manggagawa sa industriya ng asukal na nagtatrabaho lang sa panahon ng pag-aani at paggigiling. C. Drivers na hindi nagtatrabaho ng regular at pa-extra-extra lang. D. Peak season workers o panahon kung saan maraming negosyo ang nangangailangan ng mga ekstrang manggagawa tulad na lang sa panahon ng Kapaskuhan. E. Kahaliling guro o substitute teachers para sa mga may sakit o naka-maternity leave na mga regular na guro. F. Manggagawang nag-aayos ng mga nasirang tulay o kalsada o emergency repair workers. 3. Worked for different employers or customer on day-to-day or week-to-week basis. Trabahong pang-araw-araw o lingguhan para sa iba't ibang employer o customer. Ito naman ay tumutukoy sa mga manggagawang may kakaibang uri ng trabaho na wala sa payroll
at hindi konektado sa anumang unyon o grupo sa paggawa. Ang mga halimbawa nito ay mga kargador, nagtitinda sa kalsada, manikurista at pedikurista, beauticians na nagbibigay ng serbisyo sa mga tahanan, at iba pang trabahong nagbibigay ng serbisyo o service jobs. Fields number 49 and number 50. Overseas and Overseas Filipino Indicator. Ang mga miyembro ng sambahayang nasa ibang bansa sa panahon ng inyong pag-i-interview ay kabilang pa rin sa miyembro ng sambahayan. Para sa field number 49, tanungin ang inyong respondent. Siya ba, pangalan, ay nasa abroad? Kung hindi, isulat ang 2 sa puwang na nakalaan para sa partikular na miyembro ng sambahayan. Kung ang tugon naman ay oo, isulat ang number 1 sa puwang na nakalaan sa field number 49 at agad na lumipat sa field number 50 at tanungin ang iyong respondent. Siya ba, pangalan, ay overseas contract worker? Tandaan ang mga sumusunod sa tamang pagtatala ng sagot sa field number 50 para sa bawat miyembro ng sambahayan na nasa ibang bansa. 1. OCW, Overseas Contract Workers, ay tumutukoy sa miyembro ng sambahayan na kasalukuyan at pansamantalang nasa labas ng bansa upang gampanan ang kontrata sa ibang bansa sa partikular na haba ng panahon o nasa bakasyon sa panahon ng panayam pero meron pa ring umiiral na kontrata ng trabaho sa ibang bansa. 2. Workers other than OCW, mga manggagawa maliban sa OCW. Ito'y akma sa mga miyembro ng sambahayang nagtatrabaho sa ibang bansa na walang wastong dokumento o sa pamamagitan ng backdoor. Maingat na pag-uusisa ay kailangang gawin bago i-classify ang miyembro ng sambahayan bilang overseas worker other than OCW. Siguraduhing linawing mabuti ang mga sumusunod bago isulat o i-code ang miyembro bilang 2 sa field number 50. Una, dapat ay wala siyang ibang trabaho sa Pilipinas para mapabilang na manggagawa sa ibayong dagat maliban sa OCW. Ikalawa, kung mayroon siyang ibang trabaho sa Pilipinas maliban dun sa labas ng Pilipinas, siya ay ililista sa Code 5 o Others. 3. Employees in Philippine embassies, consulates, and other missions. Mga empleyado sa mga embahada, mga konsulado, at iba pang misyon sa Pilipinas. 4. Students and tourists. Mga mag-aaral at turista. Ito na may akma sa mga miyembro na may 1 taon o kulang sa 1 taong wala sa bansa at sila ay inaasahang babalik makalipas ang 1 taon mula sa petsa nang sila'y umalis. Kabilang dito ang dumadalo sa mga training sa ibang bansa, nagpapagamot at mga misyonaryo. 5. Others, mga iba pa. Ito'y para sa mga miyembro ng sambahayan na hindi manggagawa sa ibang bansa. Fields number 51 and 52. Sending money to the household and its frequency. Ito ay para lamang sa mga miyembro ng sambahayang may mga sumusunod na code sa field number 50. 1. OCW. 2. Workers other than OCW. 3. Employees in Philippine Embassy, consulates, and other missions. Para sa mga miyembro ng sambahayan, kung kanino angkop ang katanungang ito, tanungin ang iyong respondent. Siya ba, pangalan ng miyembro, ay nagpapadala ng pera sa sambahayan? Para sa katanungang ito, tandaan na hindi mahalaga kung magkano ang ipinadadala sa sambahayan. Ang mahalaga ay ang dalas o regularidad ng pagpapadala ng pera o mga remittances. Sa buong taon, gaano siyang kadalas magpadala ng pera? Pangalan ng miyembro. Kung ang respondent ay sumagot ng hindi, isulat ang 2 sa field number 51. Laktawan na ang field number 52 at lumipat sa ika-4 na bahagi ng FAF. Kung ang respondent ay sumagot ng oo, isulat ang 1 sa kahon sa field number 51
at lumipat sa field number 52. Tanungin ang iyong respondent. Isulat ang angkop na code sa nakalaang puwang sa field number 52. Yan ang ikatlong bahagi ng FAF, ang pinakamahabang bahagi na naglalaman ng mga pinakadetalyadong impormasyon tungkol sa sambahayan. Dito ay inyong inilista ang bawat mga miyembro ng sambahayan at ang kanilang pangunahing mga impormasyon gaya ng kaarawan, edad, kasarian, civil status, antas ng edukasyon, empleyo, at iba pa. Ngayon, bago tayo tumuloy sa Part 4, muli muna nating balikan ang FAF. Tingnan ang mga bahagi ng Part 3 na maaari niyong nakaligtaang sagutan. Sakali namang mayroon kang ikalawang pahina sa roster list dahil higit 16 ang miyembro ng sambahayan, siguraduhing i-double check kung nasulatan mo ang page 2 of 2 ng household roster. Sigurado, kumpleto, totoo.